Yung ibon niya kasi daw tinamaan ng eye cold o one eye cold. Ang daw pwedeng igamot. Umaasa lang yung immune system nila sa gamot. Bumaling man sila, mabilis pa rin sila magkasakit pagka na-expose sila sa... Napakaganda ng panahon ngayon at panigurado mamayang tanghali napakainit na naman ng panahon. Time check tayo mga kalapatids. Ngayon lang tayo nakaakyat dito, mag-aalas 9 na ng umaga. At dahil araw ng Lunes, alam nyo na, eto mga kalapatids, naka-ready na yung ating mga pang-cleansing flashing dahil kahapon nga inilipad natin yung ating mga alaga. At eto, sayang hindi natin nakuhaan ng video sa nakaraang episode natin. Unang dumating ito mga kalapatids. Halos sabay lang sila, nagronda pa. Etong pasaway na nasa labas nating grisel, biglang rumonda. So napasabay pa ito, naka 3 rounds pa. Then pagkatapos nun, lumapag na siya dito sa ating landing board, saka pumasok na. Tapos sumunod na rin itong ibon natin na to. So ito lang yung kinlock natin sapagkat siya lang yung sinali natin sa fan race mga kalapatids. Pero sayang talaga, sana sinali na rin natin to kasi nagpapamalas na siya ng bilis mga kalapatids. Kasi itong ibon na to, ito yung tito ng ating ibon na si Erit, yung nilipad natin sa SDR nung nakaraan. Umabot lang tayo ng semifinals. Hindi ganoon kabilis yung mga linyada nila mga kalapatids. Linyada to nila Jessie Ganun pa man, ito yung ibon na to ay anak ng ating 6 overall champion. Kumbaga parang magtito to, itong dalawang to. Kaya lang hindi siya purong speed bird, kumbaga kinumbin lang natin siya. Pero sa nakikita ko, with proper conditioning, kaya niya rin maging mabilis mga kalapatids. Base dun sa nire-record natin o tinatrack natin na performance nila. Kasi anak pa rin siya ng ating 6 overall champion na si Angel. Kaya sayang talaga, sana sinali na rin natin siya. Silipin natin yung kanilang mga dumi. Ayan mga kalapatids, buo na. Pero kahapon, tagang lusak at tubig na yellow-green kumbaga. Pero ngayon, tignan nyo naman, buo-buo na yung kanilang mga dumi. At itutuloy-tuloy lang natin yan mga kalapatids. Kaya, dahil araw ng Lunes ngayon, eto mga kalapatids, naka-ready na yung ating mga gagamitin pang cleansing flashing. Ano ba yan? Oregano, bawang, alright. Tapos ito, apple cider vinegar na nilagyan natin ng honey. O, nakahalo na yan. Samahan niyo ako mga kalapatids sa episode na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Okay mga kalapatids, magsusubo muna tayo ng bawang sa ating mga alaga. Then, pakakawalan natin yung mga dapat pakawalan. Pero yung dalawang ibon natin na inilipad kahapon ay hindi natin isasama sa rondahan. Parte pa rin ng ginagawa nating resting period sa ating mga ibon. Dito natin muna sila pansamantang ilalagay pagka pinakawalan na natin mga alaga natin dito sa ating flyers to. Tapos yung mga ibon dito na nandito sa mga cages natin dyan, bibigyan din natin yan ng bawang mga kalapatids. And then yung matitira dito, idudurugin natin, isasama natin doon sa gagawin nating herbal juice mamaya. Okay? Samahan nyo pa ako. No animals were harmed during the filming of this video. Subo lang, dahan-dahan, then hagurin sa lalamunan para hindi nila mailuwa. Yung laki ng ating isinubo mga kalapatids, halos kasi laki lang ng isang butil ng mais na kanilang tinutuka. Okay? Nawakan ko yung dalawang ibon nating sinalipat kahapon mga kalapatids, talagang nangangayayat na, lalo na yung grisel. Kailangan na natin na talagang suportahan sila. Yung ating mga inakay na naka WPFC, bigyan din natin to. Wala pang laman yung butchi mga kalapatids. Ito pa yung isang inakay natin. Ito yung breeder natin mga kalapatids, yung pinakatatay nila Angel, yung ating 6 overall champion. Yung tatay to ng mga grisels natin and grisels. Naka double banded yan mga kalapatids, naka MacArthur finisher. Tignan nyo, pulang pula yung mata, nanginginig pa yung pakpak. Di-batch yan yun mga kalapatids, kaya doon natin lagay, di kasama sa rondahan. Ito yung ibon natin na isa, yung pang summer, yung nakapula. Payat!
Yung nandito tatlo, hindi kasali yun. So kukunin natin yung mga ibon natin nandito, subuan din natin. Okay, ito yung isang ibon natin, Hento mga kalapatids. Ito yung anak nung nililipad natin ngayon na blue check. Lola niya si Angel, yung ating 6 overall champion. At nanay niya naman si Tifa, yung ibon natin na pinalipad sa SDR na sa Kasamang Palace na-smash dun sa may, saan ba yun? Bandang Quezon, basta dun yun. Ito, kalapatids, sama rin natin itong karon dahil. Ito naman yung isang grizzle natin, Hento mga kalapatids, nestmate nung yung kahapon, yung ayaw pumasok. Sing-sing din siya ng BBC NDR. So lilipad din natin to mga kalapatids. Yun yung pinaparisa ng grizzle natin na pang summer ngayon. Full sibling sila, magkaibang clutch lang. At eto syempre yung dagit natin mga kalapatids na ayaw nang umalis. Eto, tignan nyo yung sing-sing nya. May nakabalot pang love letter na ating ginawa, hindi ko pa tinatanggal. Susubukan nating pakawalan uli ngayon. At hopefully, makaalala mga kalapatids. Pero syempre, susubuan na rin natin yan. Kumbaga, prevention na rin ng ibon na ito. Para makapag-unat-unat din kasi nakakulong lang to eh. Kochi Combine SDR 2024. Ito yung sing-sing nito. Sa mga nawawalan dyan, tas ganito kulay. Ayan, confirm nyo lang yung sing-sing. PM nyo ako sa ating Facebook page. Confirm nyo yung sing-sing para maibalik natin. Kasi ito, ilang beses nang hinagis to sa Manila, sinelpros na to, pinakawalan ng ilang beses. Ayaw umalis. Dito lang sa ating flyers dog. So, kasama natin to para rondahin. Okay, wala na. Alright, so magpaparonda tayo mga kalapatids. Tara na, dito sa ating flyers lock. Ito, tuwan-tuwa, puro chicks yung nandito sa ating flyers lock. Puro chicks. Hinihiwalay kasi natin yung mga babae para hindi sila magparisan. Okay. Tara. Banat! Yahoo! Sige. O yung dagit di marunong. O, sige, yun. Ayos nakikisabay na yung dagit mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, yung ating mga alaga, tataas nila lumipad. Ilan ba sila? 6 sila mga kalapatids. Ayan excited lumipad. Matagal kong hindi pinaronda kasi nga nakapokus tayo dun sa dalawa. Ayan. So hayaan ko sila dyan magpakapagod, magpakauhaw para mamaya sa gagawin nating herbal juice siguradong kukonsumohin nila. Plus pondo na tayo dun sa isinubo nating bawang sa ating mga alaga. Ayan, time check tayo. Alas 9 mga kalapatid. Ito yung dalawang ibon natin panglipad. At yung breeder natin, dito lang muna sila. Hindi sila pwedeng lumabas. At eto, magdudikdik na tayo ng ating gagamiting oregano dun sa ating herbal juice. Okay? Salin na natin dito. Okay. Tapos yung mga granules sama na natin dito dahil para masimot yung katas pagka kinalog natin. At naalala ko yung katanungan ni Madam Michelle Angeles, yung ibon niya kasi daw tinamaan ng eye cold o one eye cold, ang daw pwedeng igamot. Pag ang ibon ay tinamaan ng sakit na eye cold sa kalagitnaan ng training, club training or derby, ginagamot ko talaga ng mabilisan. Gumagamit ako ng Cure Gold, isang subo lang, okay na yung ibon. Pero kung sakasakaling nandito lang sa loft, wala naman silang ginagawa, ini-herbal ko lang para dagdag suporta at natural antibiotic sa ating mga alaga. Hindi ko sila pamimihasa sa gamot. Nang sa ganun, matrigger yung immune system nila, tumatag sila at hindi sila maging sakitin. Kapag ka na-expose sila uli sa mga bacteria at virus, hindi na sila agad-agad tatamaan pa. Kasi nga, nakapag-produce na yung katawan nila ng antibodies panlaban sa ganong klase ng virus or bacteria. Doon tumatatag yung immune system ng ating mga alaga. Mapapansin niyo mga kalapatids, hindi na ako nagagamot. Sa una, medyo pangit kasi mga ibon natin magkakasakit, magkakahawahan. Pero once na na-develop na nila yung antibody sa kanilang katawan, lalakas na yung kanilang resistensya, hindi na sila basta-basta tatablan. Kaya hindi na magiging sakitin yung ating mga alaga. Ang kapangitan lang pagka mahilig tayo sa gamot ay hindi natin trigger, hindi na challenge yung immune system ng ating mga alaga. Umaasa lang yung immune system nila sa gamot na ibinibigay natin. Gumaling man sila, mabilis pa rin sila magkasakit pagka na-expose sila sa mga ganong klaseng virus and bacteria. So ito ang ating ginagawang sistema. Subukan nyo mga kalapatids para makalibre din kayo, mura na at malakas pa ang immune system ng inyong mga alaga. So lalagyan ko ng tubig to para haluin.